Sa video na to, I'm on a mission to show you some of the best Filipino breakfast in Manila. It's the best breakfast of all time. Mula sa legendary Tapsilogan sa Parañaque, This just brings joy sa buhay ko. Beef Paris Usok sa Malate, Nice. Oh, it's been a long time. iba't ibang tausog na almusal, Then, let's dig in. Chicken muna. hanggang sa blockbuster na karinderya since 1970 sa Makati. 50 kilos ng yempo. Wow, grabe talaga. Mga paps, welcome to a Filipino breakfast store in Manila. Grabe, sobrang dami nating kinain na almusal. Ready ka na ba? Chura! I push it down before I lose my head. Breakfast, sa Tagalog, almusal. Sabi nga nila, it's the most important meal of the day. At dito sa Pilipinas, sarit-sari ang pagpipilian na almusal. A Filipino breakfast is typically hearty and flavorful, reflecting the diverse culinary traditions of the country. It often includes a combination of rice, protein, at minsan may gulay din. At sa dami ng isla sa Pilipinas, ay may kanya-kanya din tayong preference pagdating sa almusal. But today, I'm on a quest to find 5 best breakfast spots dito sa Metro Manila. Okay pare, magandang umaga. Nandito tayo sa Metro Manila for this episode. Gagawin natin isang ultimate Manila breakfast tour. At magdadrive lang tayo around the metro. Maghahanap tayo ng mga paborito nating Filipino breakfast food. Anyway, unang stop natin, nandito tayo sa aking home base, sa hometown, dito sa Parañaque. At kakain tayo ng favorite kong tapsilog of all time. See you mga paps. Chura! Hoy, alas 7 na umaga, nandito tayo sa aking hometown, dito sa Sukat, Parañaque. Wala akong ibang maisip pag sinabing breakfast dito sa Parañaque, kundi dito sa Don Galo, dito sa Matis Barbecue at Tapsilog. First breakfast, the favorite breakfast combo meal of Filipinos, we will eat some Tapsilog. The term Tapsilog was a product of 70s rave. It is also a symbolism of hard work and grit. At ang Matis dito sa Don Galo, Parañaque ay isa sa pinakatanyag na tapsihan sa Metro Manila. Started way back pa noong 1970s, this humble eatery is open for 24 hours, ready to serve the Pinoys na may alkohol pa sa katawan o kahit gusto lamang na nakakabusog na almusal. Pero hindi lang dyan nakikilala ang Matis dahil kilala rin sila para sa kanilang smoky and savory pork barbecue. Tara, mag-almusal na tayo. Anyway, Pops, alam mo, itong Matis, para itong may personal connection sa akin dahil naalala ko, 24 hours to eh. So, after ng inuman, medyo may alak ka pa sa katawan, ito yung maghuhugas. Ito yung pangbanlaw mo. Pero technically, breakfast food talaga siya dahil tapsilog siya. At itong Matis, isa na itong parte ng buhay ng mga taga Parañaque. Anyway, meron tayo dito. Actually, pangalan niya talaga is Matis Barbecue dahil sa barbecue niya. Pero specialty nila is yung tapsilog. Tikman mo natin itong barbecue nila. Cheers! Tastes like childhood. Tastes like kabataan. Nostalgic talaga. Very smoky. In terms of marination, para siyang may caramel like ketchup, sweet ketchup flavor. And then yung karne, sobrang lambot. Iba lang din talaga yung timpla ng barbecue dito sa Matis. Actually, ito yung tipong pagkain na parang ang hirap i-review. Kasi ilang beses ko na tikman. Ilang beses ko na ito nilasahan, pero for the sake na gusto ko to ibahagi sa inyo, titikman talaga natin itong Matis. Punta tayo sa tapa natin. Matis was known for its unique kind of tapa. It's greasy, delicate, at parang flakes ang texture niya. Tapa is made from beef, marinate in soy sauce, vinegar, pepper, sugar, salt, and other ingredients. So makikita mo, ang daming klase ng tapa sa Pilipinas, pero itong tapa nila, para siyang ma-oily. Medyo mag-greasy siya. Sa same time, hindi siya flakes. Parang mix siya ng flakes at mix siya ng chunks ng beef. So, medyo mataba-taba rin siya. Sige, gawin ko. Tignan muna tayo karne. Cheers! Diba talaga? There's a unique sweetness nang gagaling doon sa baka. Yung oil, kumakapit sa dila mo, kumakapit sa labi mo. Actually, feel ko yung natunaw na taba yun. O parang lumabas na taba, galing doon sa beef. And then there's like a sweet, and then there's like a soy sauce, garlicky flavor na iba talaga, nagbibigay ng extra umami. Feel ko may MSG rin yun eh. At bilang isang panatiko ng Matis, mga taga Parañaque, alam nila na dapat ang combination yan is suka tsaka ketchup. So gagawin mo, so lalagyan mo ng ketchup muna yung sili. Ako ang ratio ko dito, mas maraming ketchup kesa sa suka. Tapos, haluin mo. Dito sa Matis, kailangan mong sabayan yung tapa mo ng ketchup tsaka suka. And then, game. Gagawin ko, kuha dito ng tapa. Ilalagay ko dito. And then, kuha tayo ng itlog. Overcook nga lang yung yolk, pero sige, pwede na rin yan.
Inilagay natin dito. Kuha ko ng sili. Tapos isang kagat. Tapos lagay natin sa ating garlic rice. And to be honest, mapapa, dalawa ka niyan. Perfect bite to. Cheers! This just brings joy sa buhay ko. All of that flavor combination. Yung asim galing sa suka, yung sweetness galing dun sa ketchup natin, perfectly blends dun sa napaka-fatty and oily na tapa natin. And itlog, extra protein, extra flavor. Tapos sasamahan mo pa ng kanilang masarap na garlic rice. Kalimutan ko, may free sabaw din pala dito. Alam mo, pag-usapang breakfast talaga, top silog, one of the top tier talaga yun eh. Kasi bukod sa malasa, masarap, busog ka talaga. Dalawang klase ka ng protina, tapos meron kang carbs, which is kanin. Perfect lang din. Huling kagat tayo, ang gagawin ko, huling kagat, gawin natin kuha ng barbecue. Then kuha tayo ng tapa, lagyan natin ng sauce. Pare, dito pala nagsisimula yung breakfast tour natin dito sa Metro Manila. Una pa lang to for si Tenex Food Trip. From one carbs to another carb breakfast. Nandito tayo ngayon sa Makati at ang Goto Monster ay isa sa pinakadinarayong gotohan sa syudad na to. Goto is a Filipino rice and beef tripe gruel cooked with ginger and a garnish with toasted garlic, scallions, black pepper, and other ingredients. Goto Monster was already featured in a lot of articles and TV shows, kaya naman meron silang high reputation in the lugaw game. Okay pare, next breakfast natin. Paps, bahuli kang mag-almusal sa Metro Manila kung hindi ka kakain ng lugaw. Nandito tayo sa sikat ng Goto Monster dito sa Makati pare. Look at this. Kung makita mo, actually, itsura ng Goto niya, medyo parang somehow premium quality na itsura niya. So, beef tripe to. May nakita akong salted egg, may crushed garlic. Ito hindi ko alam kung ano to, pero pa siyang floss. And then may onion leeks tayo dito. Pero on the other hand, tikman muna natin itong tokwa natin. Meron tayo dito adobong suka. Tapos, lagyan natin ng toyo. And then, kuha tayo ng kanilang chili garlic. Tayo ng tokwa. Lagyan natin. Okay, cheers! Good quality tokwa, malutong sa labas. Medyo fluffy and creamy sa loob. And yung chili garlic. Yung chili garlic pa rin nagpapatulong sa flavor. Punta tayo sa highlight. Ito yung ating Goto. Actually, look at that. So, medyo madilaw-dilaw siya. Igaluin natin para so makita mo, may generous amount of tripe, beef tripe, yung onion leeks. Haluin natin yung bawang. Sige, tikman natin. Oh, nice. Nice consistency. Makapal, medyo sticky. Mabawang din siya. Maluya. Definitely sobrang maluya. And then there's like generous amount of garlic. Like a decent quality na Goto. Gawin natin, timplahan na natin. So meron tayo ditong kalamansi. Lagyan ko ng konting patis. Lagyan natin ng konting toyo. Lagyan natin ng konti lang na chili garlic. Konti ba to? Pili ko hindi to konti. And then haluin natin. So this time, gusto kong kumuha ng karne. Cheers! Ulit, ang Alam mo yung beef tripe nila? Parang may marination na rin. Oo, may marination na rin. Hindi lang siya simple. Ito na suwabe. Alam mo, parang ito yung pinaka-savory na lugaw ang Gotong tikman ko. And then that hint of chili garlic. Panalo. So, i-try itong salted egg. Iba ba ng salted egg? Bagay siya. Okay, nice. To be honest, hindi din parang like pinaka-affordable na Goto. May makakain kang mga 40 pesos, 20 pesos, may 10 pesos na lugo. Pero I think it's all about the quality. It's all about the serving. Malaki na rin. Kuha ng tokwa. Lagyan natin sa chili garlic natin. Lagyan natin sa Goto. Kuha tayo ng beef tripe.
iba rin nagagawa ng pinaka-tokwa. As in, kahit ibuhos mo yung lahat ng tokwa yun dito, panalo pa rin. I mean, kahit sa birch na dun sa pinakalugaw water natin, malutong pa rin yung labas. Yung binang nagpapalasa dito, feel ko yung kaldo eh. Hindi ko alam kung beef ba gamit nila o pork stock, pero yung mismo sabaw ng kaldo, malasa na rin. Anyway pare, hindi pa natapos ang ating breakfast tour dito sa Manila. Proceed tayo na next food trip. Okay pare, naamoy ko na yung usok at nandito na yung ating tinataalam mo dun sa kabila. May tinatawag na Pares Usok. Pero ito, kiniklaim din nila. Sino ba yung original Pares Usok dito sa Sunset Over Pares o Pares Sunset? Kalimutan ko pangalan. Anyway, welcome to Sunset Over Pares, a 24-hour street-style Pares shop that serves only rice and only soup na Pares. They're claiming that they are the original Pares Usok dito sa Metro Manila because of the process on how they cook their Pares, which is firewood ang gamit. A Filipino street-style Pares is a thin, soupy beef dish with small chunks of tender meat and cabbage. Paborito ito ng kahit na sino, katulad ng mga empleyado at mga delivery riders na gusto ng mabigat, masasarap, pero pasok sa bulsa na almusal. Pops, maganda din 80 pesos, unlimited kanin, at alam ko unlimited sabaw din. So may dalawang klase tayo dito. Meron tayo dito, ito yung normal Pares natin. Tas Pares with rice. So makita mo, daming karne. Oh. There's abundance of cabbage, tapos ang daming small chunks ng karne. Sige, tikman natin sabaw muna. Nice. Oh, it's been a long time. Ngayon lang ulit nakakain ng Kanto Style Pares. Oh, brings back 2020 memories nung lagi ako nag-feature ng Pares sa Manila. Oh, nice. Very light. May soy sauce flavor siya. May konting alat. Onion chives meron din. Just like a beefy goodness. Parang natunaw na kaldo ng baka. Timplahan na natin. So, lagyan ko ng konting bawang, konting paminta, hot sauce. Haluin natin. Syempre, huwag natin kalimutan. Patakan natin ang kalamansi. Haluin natin. Of course, lagay natin sa ating garlic rice na unlimited yan. Sabawan natin. And then, kuha tayo ng kanin tas karne. Cheers! Simple lang eh. Maliliit na cubes na malambot. Medyo fatty din siya. And then yung hot sauce actually, to be honest, parang hindi siya hot sauce. Parang may, alam mo, konting sipa lang din. Acidity at asim galing sa kalamansi. Papadagdag yung bawang nandun. Crunch yung lettuce. Extra texture, extra flavor. Pero alam mo, overall yung kaldo masarap. Parang smoky din siya. Yun yung maganda dito eh. Ito yung klase lang. Alam mo, very local vibes. Literal. Sa kanto ka lang. Ang dami mong kasabay nag-aalmusal, lumihigop ng mainit na Pares bago pumasok, bago magtrabaho. And bubusugin ka talaga dahil unlimited. Punta tayo. At yung ating Pares din, pero mami. So may noodles yan sa ilalim. Ano that? Grabe, ang daming taba, no? Timplahan natin ng bawang, konting paminta, hot sauce. Look at that, all of that mami noodles. Ang dami na rin, no? 80 pesos. Cheers! Ay, sarap. Alam mo, noodles natin parang Mickey lang din eh. Medyo may konting chewiness. You can go wrong with this kind of Pares. Let's go for carbs on carbs. Kuha ko dito ng mami. Lagay natin sa kanin natin. Sabawan natin. Mapapansin nyo, parehas kutsara ginagamit ko dahil wala silang tinidor. So, kuha tayo ng noodles sa kanin. Imagine mo ito, unlimited kanin. At dalawang to, 160 pesos lang. Cheers! Pero minsan, it's all about simplicity. Hindi man kailangan sobrang flavorful, hindi naman kailangan na sobrang magarbo. Pero importante, kino-comfort ka niya. At pero isa na talaga ang Pares at Pares Mami sa paboritong almusal dahil mostly 24 hours na yung mga Pares na dito sa Manila. Anyway, Pops, di ba tayo natatapos? Proceed tayo next food trip. Okay pare, next breakfast natin. Alam mo, kailangan ko isingit talaga na kakain tayo ng halal food. Or specifically, kakain tayo ng tausog breakfast. Nandito tayo sa legendary Dulang Restaurant.
Hindi kalayuan sa Parisan ay dito matatagpuan ang susunod na almusal natin. This is Dulang Restaurant, an authentic Tausug restaurant na nagbebenta ng iba't ibang pagkaing Moro. Dito matitikman ang mga paboritong pagkain ng mga taga Zamboanga, Sulu o Tawi-Tawi. At umorder ako ng tinatawag nilang Bangbang Sug or Tausug Sweet Delicacies. At syempre, kailangan natin orderin ang para sa akin the best breakfast of all time na sati, which is a chicken or beef barbecue topped with a rich, flavorful, sweet and spicy orange sauce, ordered with tamu or sticky rice. Tara, mag-almusal na tayo ng pagkaing halal. Okay, so meron tayo dito ang tinatawag na Bangbang Sug. So nakain na natin sa Sulu, Tawi-Tawi at saka sa Basilan. Pero meron tayo dito, so basically, ito yung parang iba't ibang desserts nila. Pwedeng snacks, pwedeng merienda, pwedeng breakfast. Kain muna tayo nitong parang maruya nila. Ito yung tinatawag na juwalan. Cheers! Parang dinadalda sa Sulu, Zamboanga, Tawi-Tawi. And it's perfectly crunchy sa labas. And you have the fresh, sweet banana. Parang naging cream na siya. Nakakadagdag texture din yung parang oil o mantika na ginamit. Sa Sulu, parang dinidip nila to sa parang caramel sauce. Pero masarap pa rin naman. Next, ito yung tinatawag na biyaki or rice cake na may mais. Oh, nice. Look at that. So, nakatikim na ako nito dati sa Tawi-Tawi. Kuha tayo. Cheers! Hindi ako nagjo-joke, pero sobrang corny nito. Oh, nice. Parang siyang pudding. Texture niya, sticky, creamy. And then there's the evident flavor. Yung pinaka-mais na sobrang tamis din. Oh, sarap nito. Parang itong bilo-bilo na ginawa mong kakanin. Okay, punta tayo sa favorite ko. Sabi ko, this is the best breakfast of all time sa buong Pilipinas. Hindi lang sa Mindanao o hindi lang sa Metro Manila. Buti na lang meron dito sa Dulang. Ito yung ating sati. Look at that. Pakita mo yung vibrant, viscous na orange sauce. Tikim mo tayo sa baw. Cheers! Parang nililipat sa Zamboanga. Alam mo talaga, kung definition ng almusal, ito yung perfect kasi mainit, manghang, matamis, flavorful, like yung curry spices nandun, yung turmeric spices nandun. Parang sa may peanutty, coconut milk flavor, parang gano'n. Ang sarap talaga. Sauce pa lang ulam na. Okay, gawin natin. Kuha tayo ng chicken natin. Kuha tayo ng tamu. O yung kanin na binalot sa leaves. Then, let's dig in. Chicken muna. Okay, ito muna. Ang sarap. Manghang. Malasa. It's like a sweet, smoky, savory barbecue chicken. And yung kanin natin, malambot, malagkit. Balot na balot ng sati sauce. Tsaka alam mo, mura lang to. 95 pesos lang. Oh, nice. Sarap. Isa pa. Oh, nice. Ang saya. Ibang sayang nadara mo ngayon. Alam mo talaga, kung di ka pa nakakatikim ng sati, kahit isang beses sa buhay mo kailangan mong gawin, kailangan mo mag-almusal nito. Gawin natin, meron dito itong Junay. Ang Junay, kakanin siya, parang siyang suman, pero medyo manghang. Ay, makita medyo, may pagka-greenish siya. Gagawin ko, kuha ko dito. Nakita mo yung parang buto pa ng sili. Kuha tayo dito. Malasa na. Alam mo yung lasa ng Junay, parang siyang suman na pinanghang. Na parang may lasa ng sili. Parang ang gagawin natin, pwede natin gawin. Kuha tayo ng Junay. Dahil manghang at malasa yan. Tapos, i-dip natin dito sa sati sauce natin. Then, cheers! Yung flavorful, mas pina-flavorful mo ba? Ang sarap. Masterpiece pare. Kung anong lasa sa Zamboanga, anong lasa sa Tawi-Tawi, gandong-gandong yung flavor niya. Alam mo kaya ako sinami halal food kasi ayoko in-enclose na yung Filipino food o Filipino breakfast food in general is yung mga traditional na Filipino o Tagalog food like tapsilog, pares, lugaw. Gusto ko isama yung typical na breakfast. Gusto ko isama yung typical na halal breakfast dahil technically Filipino food pa rin siya. Anyway pare, ubusin ko nung sati, hindi ko sharean yung cameraman ko and proceed tayo sa next food trip natin. For our main event breakfast, let's go for something special. At nandito tayo ngayon sa Zobel Rojas, Makati para puntahan ang isa
sa pinakasikat na karinderya sa buong Pilipinas. This is Aling Sosings. Started in 1970s by Aling Sosing herself, ngayon ang kainan na to ay ilang taon ng tagapagligtas ng mga nagugutom na pamilya at empleyado na gusto kumain ng masasarap na Filipino food na syempre, lutong bahay. Halos lagpas 20 na putahe ang pagpipilian mo mula sa mga gulay, karne, at kahit sa mga bestsellers nila tulad ng nilagang baka at ang ever famous inihaw na yempo kung saan iniihaw ngayon sa harap ko. Okay, pare, walang sunog ngayon. Wala rin si Undertaker, pero meron tayo ditong lahat ng usok na yun nanggagaling. Dito sa signature inihaw na yempo. Dito sa Aling Sosing since 1971. Kuya, kamusta ang pangalan mo, kuya? Reynold po. Reynold. Reynold, Kuya Reynold. Der, itong inihaw na yempo nyo, sabi nyo, bestseller yan. Mga ilang kilo na bibenta nyo kada araw? Kung ano lang yung tao, 30 to 40 kilos. Kapag tuloy-tuloy, 50 po. 50? Abot ng 50 kilos. 50 kilos ng yempo. Wow, grabe talaga. Kuya, sanay ka na, no? Sobrang daming ulam na binibenta dito sa Aling Sosings. Ano yung masasuggest mo na, uy, Paps, kailangan mo tikman to? Bukod dyan, bukod sa yempo. Talaga, the bestseller, barbecue. Pinakaunang maubos yan. Okay. Yempo, the best partner, yempo, nilaga. Nilaga. Tilapia. Yes, Mukhang gusto ko sundin yung sinasabi ni Kuya Reynold. Kuya, maraming salamat. Sige po. Paps, punta na tayo dun sa pinaka-buffet area nila o kung saan ka magtuturo-turo. Tara! Ito talaga konsepto ng turo-turo. Sa dami ng ulam na nakabalandra, ay mahihirapan ka talaga kung anong pipiliin mo. Okay, Paps, makita mo dito, nakaka-overwhelm. Sobrang daming ulam na pwede magpilian. Sakto dating natin, mga 10:30 AM pa lang ngayon. So, medyo jam-pack pa yung ulam. Tsaka jam-pack na rin yung tao. Anyway, isang inihaw na tilapia. Tapos, isang nilaga. Siyempre, yempo. Damit yung tilapia natin. Mukhang kakaluto pa lang. Dinakdakan. Oo, parang kailangan ko i-try. Sibukan natin dinakdakan din isa. So, dinakdakan. Lalaki, parang yung inihaw na yempo. Nilagyan dinakdakan sauce. All good na tayo. At order din tayo nung pinakanilaga. Anyway, Paps, umupo na tayo. Okay, Paps, last breakfast natin. Actually, malapit na mag-lunch. So parang pre-lunch, brunch na to. Brunch na to, nandito tayo sa legendary Aling Sosings Karinderya. This is amazing. Ang dami ng tao, like 10:45 pa lang pero jam-pack na. At ang maganda dito, pag maaga ka, makikita mo, witness mo pa nalililuto pala ibang putahe. Punong-puno pa yung mga trays sa iba't ibang ulam. One time pumunta ka tao dito, alas 2 na, halos ubus na yung ulam, konti na lang natira. Pero on the brighter side, on the good news, dahil breakfast ang ginagawa natin, marami pang ulam. So, saring-saring ulam ang in-order ko dito. Parang tong buffet actually. Gusto ko simulan sa kanila, humigop tayo ng kanilang libreng sabaw. So, nilaga to. Hiwalay pa tong nilagang baka. Ito libre talaga tong sabaw. Sige, dito na rin tayo tumikim. O ng konting repolyo. Harap. Oh, perfect. Sakto lang yung alat. Yung beef stock nandun. Medyo ma-pepper din siya. Maganda din yung kapal ng sabaw. Moderately thick lang siya. Hindi sobrang kapal. Next, tikim tayo ng karne. So, laki oh. Meron tayong dalawang loke ng karne dito. So, kuha ko. Lagay tayo sa kanin natin. Then, okay. Nice. Malambot pa siya. Tapos, meron na ako ditong sausawan na toyo, suka, tsaka sili. Ilagay natin konti. Cheers. Galog mo lang sa akin, uy! Sarap. Alam naman talaga. May konting uya ka pa, pero masarap. Yung toyo mansi, suka, perfect combination. Yung ahang na sili nandun. Next, proceed tayo. Meron tayo ditong dinakdakan. So feel ko, ito yung inihaw na yempo na nilagyan mo ng parang mayonnaise, sili, sibuyas. Sige, kuha tayo. Oh nice. It's kind of on the bitter side. Yeah, for sure meron tong atay. So medyo creamy din siya. Mayonnaise nandun, yung onions nandun. And then parang may kalamansi din. And then in terms of karne, very smoky lang din siya. Parang inihaw na yempo nga lang din. Next, meron tayo ditong parang tinolo or swam. Swam na tawag dito, mussels. So, tikman na yung sabaw muna. Okay, lahat ng lasa ng tahong nababad na dun sa pinakasabaw natin. Swabe lang. Kuha tayo ng tahong. So, medyo malaki-laki. Ayun.
sorry. Gusto nyo sa loob para Pero kung kailangan isa pa. Ang sarap. Simple lang. Partner mo ng kanin. Saya. Very homey yung feels. Like, ang dami namang karinderya sa buong Pilipinas, pero since 1970s pa ito, so parang isipin mo, ang dami ng tao na kumain dito, ang dami ng mga negosyante, ang dami ng mag-aaral, ang dami ng mga successful na tao, maging artista, dumaan na dito sa Aling Sosings at nakakain na iba't ibang ulam nila. So parang kumakain ka sa part ng history, parang siyang tourism na rin dito sa Makati. Okay, gusto ko tikman, punta tayo sa tilapia natin. So inihaw na tilapia to. Ayan. So that. Lagay natin sa toyo. Suka natin. Alam mo, kagat na rin tayo na sili. Cheers! Ano to? Wala makarte-arte. Natikman ko na rin yung mga to. Pero iba na yung quality. Iba yung feels na. Dahil mo kasabay na kumakain. O naka-lunch break. O nag-aalmusal lang. In terms of lasa, simple lang. Perfectly salted. Smoky. Sobrang malaman yung tilapia. Pag mag-food trip ka sa karinderya, bawal kang hindi uminom ng malamig na Coca-Cola. Hindi ko sponsor na. Inisin natin yung silin na dumapo sa buong katawan ko. Hindi ka naman makukonsensya kasi zero sugar siya. Anyway, punta tayo sa main event. Ito yung ating pinagmamalaki nilang inihaw na yempo na halos 50 kilos daw yung naubos. Kuha ko. Ito. Parang perfect bite to. Yung balat, yung taba, yung karne. Wala mo ng toyo. Alam mo, yung mga ganitong klaseng pagkain, yung itsura pa lang, alam mo masarap na eh. May in-expect ko matamis siya pero hindi. Sakto lang din yung marination, parang toyo. I mean, may sugar siya pero hindi sobra. Perfectly smoky, medyo ma-pepper din siya. Yung asin, sakto lang din. Oh nice, well charred. Gawin natin, kuha tayo ng karne, toyo. Kuha ka ng sabaw ng ilaga. Yan. Samahan mo ng baka. Tapos kanin. Basically, there's 2 kinds of proteins na nandito. Cheers! Alam kong nanonood ka ngayon at medyo napapalunok ka sa bawat kagat ko. Pero kinakain ko na lang kayo. Kaya sabi ko nga, dala ka ng Metro Manila. Extra time ka, naghanap ka ng local Filipino food scene sa Manila. It's a must try na dumaan sa Aling Sosings. Like beside the road, habang kumakain ka, haloy naririnig mo, kwentuhan ng mga tao, at mga busina ng kotse. At malalaman mong malapit ka na sa Aling Sosings pag nakikita mo na yung usok galing doon sa inihaw na yempo. Grabe, sobrang dami natin kinain na almusal. Ngayong araw, parang mas marami pa nakain ko ngayon kaysa pa nagbe-breakfast buffet ako sa hotel. Anyway, Pops, medyo nabubusog na ako at malapit na mag-lunch. Technically, tapos yung breakfast. Last bite tayo, kuha ko ng tahong. Cheers! Boom pare, tanghali na tapos yung breakfast tour natin. Ibang klase itong ending natin. Alam mo, overall, napansin ko lang, no? Ang Filipino breakfast talaga, like, mapahalal food man yan, mapa-restaurant, kanto style, mahilig talaga tayo sa carbs. Kanin, noodles, kanin, at punong-puno ng kanin. Siyempre, I mean, it makes sense dahil carbs is life at kailangan natin ng energy para simulan yung umaga natin. Mga paps, maraming salamat sa panonood. Si Chewy nagsabi, stay safe, good night, and goodbye. Bye! Okay, after breakfast, lunch naman. Saan tayo magla-lunch?